ating i-pick up po ang verses 4 to 9. Last Sunday, we look at verses 1 to 3. So this morning, naririto na po tayo sa verse 4. Last time that we studied Genesis chapter 12, nakita natin na tinawag ni God si Abraham and iniwan niya ang kanyang bansa, iniwan niya ang kanyang mga kamag-anak, iniwan niya ang tahanan ng kanyang ama para pumunta sa lupaing itinuro ng Diyos sa kanya. That's what we read, di ba, sa verse 1. And it's not only a command na binigay kay Abraham po, kundi it includes an amazing promise kay Abraham. May pangako. And you remember kung anong pangako ni God kay Abraham? Kasama ng kanyang command ay pangako. Sabi niya sa verse 2, gagawin kitang isang dakilang bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan. So, amazing po na pangako ng Diyos na kung saan hindi lang siya nagbigay ng utos, kundi it includes promise ng Panginoon. So, now, So, sa response ni Abraham o ni Abram, bago po naging Abraham ay Abram, na sinunod ni Abram si God. As God promised na He will guide him, He will bless him, and He will use him according to His purpose. But hindi lamang para sa sarili, remember, hindi lang kay Abraham ang blessing na ito. Sinabi ng Diyos that you will be a blessing to others. You will be a channel of blessing. Magiging pagpapala ka sa iba. And ang layunin ni God is to use Abraham po para pagpalay din ang mga tao sa mundo. That's what we read, kung naalala nyo sa verse 3. In other words, God blessed Abraham para maging pagpapala rin sa ibang tao. Now, makikita natin ngayong umaga sa verses 4 to 9 about sa journey of faith, ang faith na gumagalaw. Hindi yung faith na passive. Hindi yung faith na hindi gumagalaw. Kundi yung faith na aktibo. Na kung saan nagresulta ng pagsunod ni Abraham sa Diyos. So before we study, we look at this text or study our text this morning, may I invite po everyone na tumayo as we read the Word of God ng salit-salitan po. So, sa verse 4, sabi po sa verse 4, sumunod nga si Abram sa utos ni Yahweh, nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon, sumama sa kanya si Lut. Sinama ni Abram ang kanyang asawa si Sarai at si Lut na pamangkin niya. Dinala niya lahat ang kanyang mga alipin at ang kayamanan na ipon nila sa Haran. Pagkatapos ito'y nagtulog sila sa Kanaan. Pagdating nila roon, nagtuloy si Abram sa isang banal na lugar sa Shechem, sa malaking puno ng More. Nooy naroon pa ang mga Kananeo. Nagpakita kay Abram si Yahweh na nagsasabi sa kanya, ito ang lupain na ibibigay ko sa iyo dahil. Nagtatayo si Abram at matapang kay Yahweh na nagpakita sa kanya. Buhat doon, nagtuloy siya sa kaburulan sa silangan ng Bethel at huminto sa pagitan ng Bethel na nasa kanluran at ng Ai na nasa silangan. Nagtayo rin siya roon ng altar at sumamba kay Yahweh. Mula roon, unti-unti sila nagpatuloy papunta sa gawing pilong Kanaan. Salamat po. Maaari na kayong umupo. So, we can see sa buhay po ni Abram that he is a good example po para sa ating mga mananampalataya ngayon. Ito ay nakita natin yung pusong handang sumunod sa Diyos, anuman ang kahinatnan. Kahit hindi pa man nakikita niya ang hinaharap, kahit hindi pa man niya nakikita ang unahan, siya ay sumunod sa Diyos. Yan po ang tunay na pananampalataya. Hindi po ba sa Hebrews, sinabi na ang pananampalataya ay mga bagay na inaasahan natin kahit hindi pa natin nakikita? So, kaya ang una nating makikita sa pananampalatayang gumagalaw, aktibong pananampalataya ni Abram ay ang pagsunod sa kanyang salita. Pagsunod sa kanyang salita. Tingnan niyo po, we read sa verse 1, sinabi ni Yahweh kay Abram. Sinabi ni Yahweh, take note, underline, sinabi ni Yahweh kay Abram. And then you notice sa verse 4, ano ang response ni Abram kay God? Sumunod nga si Abram sa utos ni Yahweh. Maganda pong i-connect natin yan sa verse 1 pati ang verse 4. Yung utos ni
ni God kay Abram sa verse 1, and then ang response ni Abram sa verse 4. Hindi sinabi ni Moses kung paano nangusap si God kay Abram, but maliwanag ang calling ni God sa buhay ni Abram. Narinig ni Abram ang Diyos at agad po siyang sumunod. In fact, tingnan niyo ulit sa verse 4. Sumunod nga si Abram sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Sumama sa kanya si Lot. Sa verse 4, makikita po natin ang magkaibang direksyon ng buhay ng dalawang lalaking magkasamang lumakad. Si Abram, tingnan niyo po yung dalawang lalaki dyan. Sa verse 4, si Abram at saka si Lot. Okay, sumama si Lot kay Abram. Now, si Abram, pansinin niyo po ng mabuti. Si Abram po, lumakad po siya dahil sinabi ng Panginoon. Tama po ba? Lumakad siya dahil sa sinabi ng Panginoon. Remember, verse 1, sinabi ng Panginoon, ganito, Abram, umalis ka, pumunta ka sa lupain na ituturo ko sa iyo. Response niya, verse 4, lumakad siya, sumunod siya. So, sinabi na, lumakad siya dahil sinabi ng Panginoon. Narinig niya ang boses ng Diyos. Mayroon siyang personal na relasyon sa Diyos at dumaan siya sa proseso ng pagpapala at sa banal na legacy. Si Lot naman, kung titingnan ninyo si Lot, lumakad lamang siya dahil isinama siya ni Abram. Kasama niya si Abram. Tama po ba? Kasama niya si Abram. Sumasama si Lot sa Agos. Ito po yung tinatawag na coattail faith. Coattail faith. Hindi siya direktang nakinig sa Diyos o nakikinig sa Diyos, kundi nakiangkas lamang po. Nakiangkas lamang siya sa pananampalataya ng kanyang tiyuhin. Okay? And ano po yung connection nito sa panahon ngayon? Ang correlation nito sa panahon ngayon. Maraming tao po sa loob ng iglesia ang katulad ni Lot. Sila po ay dumadalo at naglilingkod dahil sa impluensya po ng kanilang magulang, asawa o pastor. Ngunit kapag dumating po ang pagsubok, ang pinipili nila ay ang katulad ni Lot, ang pamamaraan ni Lot. And so unti-unting nangyayari po sa kanila ay unti-unting paglayo sa Diyos at ang pagkapit sa makamundong pamumuhay. Kaya mahalaga po talaga na kaparehas tayo ni Abraham, mayroong personal sa Diyos, personal na relasyon na naririnig natin ang Diyos sa buhay natin. Hindi po tayo nakikiangkas sa pananampalataya. Nakikiangkas lamang sa pananampalataya ng iba. Hindi sapat po na umaasa lang tayo sa pananampalataya ng iba. Kailangan po, mayroon tayong sariling paninindigan, may sariling pananalig po tayo at mayroon po tayong personal na malalim na relasyon din sa Panginoon. Hindi po dapat na nakikiangkas tayo sa pananampalataya ng ibang tao. Amen? Now, ang or po ay ang simbolo ng makamundong pamumuhay. And ang Ur po ay, again, nakita natin yung background ng lugar ng Ur is full of idolatry, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang Haran naman po, so lumipat sila from Ur papuntang sa Haran. It means, ang kahulugan ng Haran ay parts or tuyong lugar. And it's symbolized, kung mapapansin natin, ang sinabi ng Diyos, Abraham, pumunta ka sa lupaing pinangako ko sa iyo. Pero natenga po sila, nagtambay po, nahinto sa Haran. And it's symbolized sa lugar ng compromise at pansamantalang pinipili ang pansamantalang ginhawa sa buhay. Ang Kanaan naman po, ang tinuro ng Diyos, Abraham, maliwanag. Abraham, pumunta ka sa Kanaan. Ito yung place, ang place ng pag-surrender sa Panginoon at pagtitiwala sa Diyos. And so, maraming Kristiyano sa panahon natin, yes, nakaalis na po sila sa Ur. Nakaligtas na po sila, na-save na po sila. Tinanggap nila ang Panginoon. Ngunit ayaw po nilang pumasok sa Kanaan. Sila po ay natenga sa lugar ng Haran. Natitigil po sa Haran. Isang dako na kung saan these are the people na religious, ngunit walang power, walang life ang kanilang buhay. Walang power at hindi epektibo ang buhay. So, ang pag-alis po ni Abraham sa verse 4, pagkatapos mamatay ang kanyang ama, ay nagpapaalala na kailangan nating umalis sa spiritual na pagkaantala, pagkatenga, pag-compromise at pansamantalang ginhawa. Mapapansin natin po na bago sila umalis sa Haran, ay namatay muna ang kanyang tatay. Dumaan muna siya sa masakit na pangyayari bago po siya nakaalis sa Haran. Kailangan po ba nating dumaan muna sa mga sitwasyon na ganyan bago po tayo sumunod sa direksyon ng Diyos sa buhay natin? Isipin niyo po.
Kailangan po ba natin muna dumaan sa sakit bago tayo sumunod? I don't think so. Hindi natin gusto yan, hindi po ba? Gusto natin sumunod sa Diyos. Dahil ang pagsunod sa Diyos ay kasabay nito ang kanyang ang blessing na nais niyang iparanas sa buhay natin. So notice in our text na umalis pa si Abram. Anong edad na? 75 years old. Yes, it's not too late. Hindi pa huli. Habang may pagkakataon, habang buhay pa ay may pagkakataon pang sumunod sa Diyos. But we don't want na piliin ko kung kailan maikli na yung buhay natin, saka lamang tayong susunod. No, we want na habang marami pa tayong pagkakataon, habang mahaba pa ang buhay natin, habang binibigay pa sa atin ang pagkakataon, nais natin yung grab ang pagkakataon para sumunod kaagad sa Panginoon. Hindi natin gustong i-delay. Amen? So, umalis si Abram, you notice, edad na 75 years old. And you notice, nang sinabi ni God, Abram, pumunta ka sa Canaan. Wala pa noong Google Map. Wala pang Google Map ngayon na pwede mong or i-search sa Google kung saan ang lugar nito, kung ilan ang populasyon, kung ano ang klaseng lugar nito. Madali na natin mahanap ngayon ang lugar. Pero noon walang mapa na ibinigay kay Abram. Walang blueprint po. Walang physical na ebidensya. Walang ang picture. Walang video. Meron ka ba video para makita ko kung maganda ba lugar doon sa Canaan? Walang physical na ebidensya na mas maganda ang Canaan kaysa sa Haran. And ang kanyang pagsunod po ay nakabatay lamang sa kung ano ang sinabi ng Panginoon. The Lord said it. And so, susundin ko. Ang kanyang pagsunod ay nakabatay sa sinabi ng Panginoon. Sinabi kasi ni Lord Hindi susundin ko. Hindi yung pananampalataya. Pakita mo muna sa akin, Lord, kung maganda ba doon, kung magiging masaya ba ako doon. Hindi niya alam kung ano ang nasa unahan. You notice na, nang sinabi ng Panginoon, sumunod siya. Ang pinangahawakan lang niya, sabi ng Panginoon Sinabi ng Panginoon. Kaya sumunod si Abraham. And so, mga kabugtuhan, ang pagsunod po sa Panginoon ay hindi po naghihintay ng kompletong detalye bago ka humakbang. Sapat na po ang salita ng Diyos upang iwanan ang lahat ng kasalukuyang security. Marami sa atin ang gustong sunod sa Diyos. Pero, gusto natin ipakita muna niya ang step 1 hanggang step 10. Gusto natin ang kasiguraduhan sa pananalapi. Gusto natin ang kasiguraduhan sa kalusugan. Gusto natin kasiguraduhan muna sa hinaharap bago tayo mag-commit sa Kanya. Sa kaharian po ng Diyos, ipapakita lamang niya ang step A. Step 1. Kapag sumunod ka at humakbang ka, sumunod ka sa Kanya, saka mo palang makikita ang step B. Naintindihan niyo po? Doon pa lang niya ipapakita ang step B. Ang pagsunod po ay it means po na nagtitiwala ka sa katangian ng Diyos na nagsalita po sa iyo kahit na madilim ang daan sa iyong unahan. Sapat na po ang salita ng Diyos upang magpatuloy ka. Sapat na ang kanyang salita para magpatuloy ka. Anong pinangahawakan po natin? Ebidensya o ang kanyang salita? Notice with me sa verse 5. Tingnan niyo po sa ating teksto. Isinama ni Abraham ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niya ang lahat ang kanyang mga alipin at mga kayamanang naipon nila sa Haran. Pagkatapos dito ay nagtungo sila sa Canaan. So, ang buong pagsunod po ni Abraham ay hindi po ginawa ng mag-isa. You notice na may mga kasama, sinama niya si Sarai at ang buong sambahayan niya at Sarai na maililipat sa mga susunod na chapter, mapapalitan ng Sarah. So, this shows na ang lalaki po as a leader of the house, leader po ng pamilya, ay hindi po, they are not just giving a command sa pamilya, kundi inaakay po natin sila sa pamamagitan ng magandang halimbawa sa pagsunod sa Diyos. And if you are called po sa new chapter ng iyong pananampalataya, make sure na isasama mo ang iyong family. Kasama po natin ang ating pamilya. Sa pamamagitan po ng mabuting halimbawa po, sa pamamagitan po ng prayer at sa pamamagitan po ng pagmamahal upang sama-sama po tayo makapasok sa promised land, sa pinagpalang buhay. Amen. So verse 6, tingnan niyo po, nagtuloy si Abraham sa isang banal na lugar sa Shechem, sa malaking puno ng More.
Nooy naroon pa ang mga Kananeo. So dinala ng Diyos si Abraham sa pinakapuso, pinaka-heart ng idolatry sa Canaan, sa Shechem at More. And it's not an accident po. May purpose po ang Panginoon. So you might think, bakit dinala si Abraham? Puro mga ungodly ang mga nasa lugar ng Canaan. Mga unbelievers. May purpose po si God. Dito gusto ni God na magsimula po ang pagpapatotoo, ang witness. So, sa lugar na ito, so ang pananampalataya po natin na hindi lamang nakikita dapat sa loob ng simbahan. O sa oras lang ng pagsimba sa Diyos. Ang ating pananampalataya po dapat ay makita sa araw-araw na pamumuhay natin saan mang lugar po tayo nilalagay ng Diyos. Lalo na kung nasaan tayo sa maraming oras, nasa gitna tayo ng mga unbelievers, mga ungodly. Sa paaralan, sa lugar natin, kung saan tayo nakatira, pinagtatrabahuan natin. And ang pagsunod po sa Diyos, it means handa tayong dalhin siya saan mang lugar. Saan man lugar na dalhin tayo ng Diyos, sa mga taong hindi pa nakakakilala po sa Kanya. Sa gitna po ng mga taong iba po yung paniniwala nila, iba po ang pamumuhay nila. Tulad po ni Abraham, tinawag po tayo maging saksi, magpatotoo, magpakita ng katapatan sa Diyos. Minsan nakakalungkot po na kapag ang Kristiyano po ay napapalibutan ng mga unbeliever, ng mga ungodly, nakakalungkot po na siya po ay nadadaig ng mga unbeliever. Imbis na sa gitna ng mga unbeliever, siya ay maging salt and light. Nakakalungkot po at I'm sure ganun din po ang Panginoon. Kung tayo po ay nadadaig ng sa gitna ng mga unbeliever. So, like Abraham, tinawag po tayo maging witness, magpatotoo at magpakita po ng katapatan sa Diyos. Saan man tayo inilagay ng Diyos. And so, we should not be afraid na nakakasama natin ang mga ungodly na mga tao. Maaaring ito mismo ang lugar na kung saan He wants you to be, na gamitin ka ng Panginoon para magdala po ng liwanag, magdala po ng truth at transformation po sa mga taong ito. Gamitin ka niya bilang instrumento. Naalala niyo po sa Matthew chapter 5 verse 16, sinabi ng Diyos, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. So, ang isa po makikita natin sa buhay ni Abraham na dapat ding makita sa bawat mananampalataya po ngayon ay ang pananampalataya pong gumagalaw at naipapakita sa pamagitan ng pagsamba. Verse 7, nagpakita kay Abraham si Yahweh na nagsabi sa kanya, ito ang lupaing ibibigay ko sa iyong lahi. At nagtayo si Abraham ng altar para kay Yahweh na nagpakita sa kanya. Alam niyo po, ito yung kauna-unahang sinabi dito sa teksto. Ito yung teksto na binanggit po ang Diyos na tunay na nagpakita po kay Abraham. Nagpakita po sa pagpapakita ng Panginoong Jesus kay Abraham. Tinatawag po ito sa theology na theophany or Christophany, na nagpakita po ang Panginoong Jesus bago pa ang kanyang pagkatawang tao sa New Testament. So, sa Ur at Haran, narinig lamang ni Abraham, notice with me, in our setting text, sa Ur at Haran, narinig lamang ni Abraham ang tinig ng Diyos, ang calling sa kanya ng Diyos. Now, dito sa Kanaan, siya po ay actual na nagpakita. Actual na nagpakita po kay Abraham. And after na magpakita ni God kay Abraham at makipag-usap sa kanya, nagtayo po si Abraham ng dambana, ng altar para sa kanya. Hindi ito isa tradisyon lamang po o nakagawian lamang na ginawa ni Abraham. But it is response ni Abraham kay God na personal na nagpakilala sa kanya ang Diyos. And this shows na ang tunay po na pagsamba through worship, it is a response from your personal experience encounter sa Diyos. Hindi mo maibibigay ang tunay na pagsamba sa Diyos kung hindi mo naranasan ang Diyos sa buhay mo. Kung hindi mo kilala ang Diyos sa buhay mo. So ang tunay na pagsamba po ay nagmumula sa karanasan at pagkakakilala sa Diyos. Hindi ka maaaring sumamba sa Diyos na hindi mo nakikilala. So, nang nagpakita po ang Panginoon
Sa gitna ng takot ni Abram sa mga Kananeo, sa mga ungodly. So ang pagtatayo po ni Abram ng altar ay paraan ng pagsasabi, thank you Lord, thank you. Dahil naririto ka, kasama kita sa lugar na ito. Kasama kita sa kabila ng mga ungodly na nakatira sa lugar na ito. Salamat Panginoon dahil narito ka. And in the same way po, sa gitna ng mga krisis at problema sa ating buhay, ang ating panalangin at pagsamba ay dapat na nakaangkla, nakatindig, nakatayo sa katotohanan ng buhay ang Diyos at siya ay kasama natin. Despite sa mga problema, despite sa mga krisis na kinakaharap natin, nakatayo po ang ating ang katotohanan. Tayo po ay ang ating panalangin at pagsabay dapat nakatayo sa katotohanan ng buhay ang Diyos at siya ay kasama po natin. Notice po sa verse 8, tingnan niyo po, but buhat doon, nagtuloy siya sa kaburulan sa silangan ng Bethel at huminto sa pagitan ng Bethel na nasa kanluran at ng Ai na nasa silangan. Now, notice po sa binasa natin, na ang tolda, ang tent po ni Abram ay pansamantala. Palipat-lipat po siya eh. Pagdating niya sa lugar, magtatayo siya ng tent. Tapos lilipat na naman siya, gagawa na naman siya ng tent. So, madaling ilipat po at hindi po permanente. And it is a picture ng buhay ng larawan ng kanyang paglalakbay dito sa store, paglalakbay at ang buhay sa lupa na tayo po ay estranghero lamang po dito. Lumalabay kita dito sa kalibutan. Pero you notice with me, ang dambana, ang altar, permanente. Yung itinayo niya, ito po ay gawa sa bato, matibay at hindi basta-basta ang guguho. That means, sa buhay po ni Abraham, ang mga bagay sa mundo ay panandalian, ang relasyon po sa Diyos ang matatag at pangmatagalan. Okay? So, pinapakita sa atin dito na ang mga bagay na nangyayari sa mundong ito at sa mundong ito, tayo po ay lumalabay-la. Pero ang pinakamahalaga, ang ating relasyon sa Diyos na dapat matatag at pangmatagalan. Amen? So ang Diyos po ang pinakamatibay na sandigan. Ang relasyon natin sa Diyos. Dapat na maging strong. Kahit pa nagbabago ang sitwasyon sa buhay. Kagaya ng sitwasyon ni Abraham, nagbabago ang sitwasyon niya. Pero ang relasyon niya sa Diyos ay nananatiling matatag at pangmatagalan. Ang Diyos ang kanyang pinakamatibay na sandigan kahit nagbabago po ang kanyang sitwasyon sa buhay. Madalas po, kabaliktaran po minsan sa iba. Ngayon, sa panahon natin. Ang nangyayari po kasi, kung titingnan natin sa panahon natin ngayon, ito po yung picture. Inuuna po natin at pinatatag po natin ang mga bagay na panandalian. Tulad ng trabaho, pera, ari-arian, mga material na bagay. Parang iniisip natin na pangmatagalan. Gusto natin pangmatagalan. Ito yung magiging sandigan sa buhay natin. Pero ang oras natin sa Diyos, ang nangyayari, ang oras natin sa Diyos, sa panalangin, sa pagsamba, sa pagdalo sa pagtitipon, minsan napapabayaan at nagiging pangalawa na lamang sa buhay natin. Samantalang ang dapat po ay dapat kabaliktaran. Ang Diyos dapat po maging matibay na pundasyon ng ating buhay. Ang pagsamba po kay Yahweh, ang dapat nating unahin at gawing sentro po sa lahat ng ating ginagawa. Ang tolda po ni Abraham ay picture po ng kanyang buhay bilang manlalakbay. Hindi siya permanente po sa isang lugar, kundi pero kahit hindi permanente siya sa isang lugar, lumilipat siya, handa siyang sumunod sa Diyos. Handa siyang sumunod sa Diyos po. Samantalang ang altar ay picture po ng kanyang pananampalataya. Palaging may lugar na ang Diyos sa kanyang buhay saan man siya mapunta. Napansin nyo? Pagpunta niya sa lugar, ay gagawa siya ng altar. Paglipat niya, gagawa naman siya ng altar. Palaging may lugar ang Diyos sa buhay niya saan man siya magpunta. Pagdating niya sa Shechem, nagtayo siya agad ng altar para po sa Panginoon. This shows na sa bawat lugar ng kanyang buhay, inuuna po niya ang Diyos at sinasamba niya po ang Diyos. Ang Shechem po ay naging isang mahalagang, alam niyo po, ang Shechem po ay naging isang mahalagang lugar sa kasaysayan po ng Israel, na nasa gitnang bahagi po ng Kanaan.
Dito rin, nagpakita po ang Panginoon kay Abraham at ipinangako niya kay Abraham, sa iyong lahi, sa iyong mga lahi, ay ibibigay ko ang lupain ito. And so nang marinig po ni Abraham ang pangako ng Diyos, nagtayo siya ng altar para sa Panginoon bilang tugon ng pagsamba at pasasalamat po sa Diyos. Now, napansin niyo po din ang puno ng More. Ang puno po ng More ay malamang po, this is a place na lugar ng pagsamba ng mga Canaanites kung saan sila humingi po ng gabay sa kanilang mga manghuhula. Ang salitang More po ay it means tagapagturo o nagbibigay ng oracles. Dito po ginagawa ang kanilang mga ritual, kadalasan sa ilalim ng malaking punong ito o sa matataas na lugar. And that means sa mismong lugar po na puno ng More, diyan gumagawa ang mga Canaanites ng maling pagsamba at maling paniniwala. Pinapakita ni Abraham na, and dito niya itinayo ang altar na kung saan pinapakita niya ang tunay na pagsamba sa Diyos. Na kung saan sinamba niya ang tunay na Diyos. So sa gitna po ng lugar ng puno ng idolatria, hindi nahikayat si Abraham na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa halip po, nanatili siyang tapat sa Diyos, sa tunay na Diyos, at nagtayo po ng altar para sa kanya bilang pagsamba. Nagtayo rin po siya ng ikalawang altar malapit sa Bethel. Ang Bethel ay isa rin pong lugar ng pagsamba ng mga Canaanites sa kanilang Diyos na tinatawag na El. Ngunit sa halip po na sumunod sa kanila, hindi po nahikayat si Abraham. Hindi po siya na-impluensyahan. Pinili po ni Abraham na sambahin si Yahweh, ang tunay na Diyos. Dito tumawag siya sa pangalan ng Panginoon. Hayagan po na ipinakita niya ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Habang ipinangako po ng Diyos na dadakilain ang pangalan ni Abraham, naalala nyo, promise ni God, dadakilain ko ang yung pangalan, magiging dakilang yung pangalan. Now, pinili naman ni Abraham na itaas at parangalan ang pangalan ng Panginoon sa harap ng mga ungodly na mga tao. Sa gitna ng mga unbelievers. Sa gitna ng mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Napansin nyo, ang ganda habang binabasa ko ito, habang tinitingnan ko ang teksto nito. Wow, Lord, yan ang nais mo. Yan ang nais mo ngayon sa amin, sa bawat isa ng iyong mga anak. And that means, hindi niya itinago ang kanyang paniniwala. Hindi po secret Christian. Sa bawat lugar na kanyang pinuntahan, nananatili po siyang tapat sa Diyos at patuloy na sumasamba sa Kanya. And in verse 9, tingnan niyo po, last verse. Mula roon, unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawing timog ng Kanaan. I love this picture po. Ang buhay ng Kristiyano, nagpapatuloy papunta sa pinagpalang direksyon ng Panginoon. Tingnan niyo po, nagpatuloy papunta sa gawing timog ng Kanaan. Nagpapatuloy po. If you want to be blessed, patuloy sa direksyon ng Diyos. Patuloy sa kalooban ng Diyos. Because if you will stop, then that decision na ginawa mo sa buhay mo, then hindi mo makakamit ang inilaan ng Diyos sa buhay mo. So patuloy po na naglakbay si Abraham sa Kanaan mula hilaga hanggang timog habang tinitingnan po ang lupang ipinangako po ng Diyos sa kanyang mga lahi. And this shows na sa pananampalataya para bang unti-unti niyang tinatanggap po ang pangako ng Diyos na ang lupain ito ay magiging para sa kanyang magiging anak at mga apo. And mababasa po rin natin dito na sinabi na at ang mga Kananita ay naroon sa lupain. Nandito pa po mga Canaanites. And that means na ang lupain pinangako po ng Diyos kay Abraham ay okupado pa po ng ibang tao. And this shows na ang pangako ng Panginoon ay hindi palaging agad na nakikita ang katuparan. Hindi kaagad na nakikita ang katuparan. May mga hadlang at sitwasyon na tila salungat po minsan sa buhay natin. Ngunit the truth remains. Natutuparin pa rin ng Diyos ang kanyang sinabi kay Abraham at sa kanyang mga lahi sa takdang panahon po. Sa Hebrews chapter 11 verse 3, tungkol kay Abraham at sa kanyang family, kinilala nilang sila ay mga dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. So, ang isa pong malalakbay ay hindi po permanente sa isang lugar. Siya po ay dumadaan lamang at patuloy na naglalakbay. Ganyan po ang kalagayan ni Abraham.
Ang pangako ng Diyos po ay hindi agad makakamtan. Hindi niya agad makakamtan, kundi para sa kanyang mga lahi, sa kanyang mga apo, sa kanyang mga susunod na lahi. Kaya sa kanyang buhay po, nakita niya ang simula ng pangako. Nakita niya, ito palang lugar, pero ang kabuuan na pagpapala ay para sa kanyang lahi. Ngunit hindi pa niya naranasan ang buong katuparan nito, kundi ito'y mararanasan ng kanyang lahi, ang mga susunod na descendant. Sa halip po, gaya ng sinasabi sa Hebrews 11:16, sinabi po, ngunit ang hinahangad nila isang lungsod na higit na mabuti, ang lungsod na nasa langit. At sa Christians po, paalala ko po sa bawat isa sa atin, tayo po ay manlalakbay lamang po dito sa lupa. Hindi po tayo permanente dito. At tayo po patungo sa isang mabuting tahanan sa langit po para sa ating mga Kristiyano. And tinatawag tayo ni Peter, sinasabi sa atin, Christian, baka nagiging komportable ka na dito sa lupa, ha? Dito sa mundo, baka ini-embrace mo na ang mundong ito. Tandaan mo, dayuhan ka lamang dito, pansamantala na naninirahan sa daigdig na ito. Hindi ka permanente, huwag mong mahalin ang mundo. Sa halip, mahalin mo ang Diyos. Sundin mo ang Diyos sa buhay mo. For those Christians nagiging komportable na sa mundong ito, this is a reminder. Temporaryo lang tayo dito. Hindi tayo permanente. Tayo yung dayuhan lamang. Manlalakbay. Stranghero. And so, nagpatuloy po si Pedro sa pagsabi. Verse 11. 1 Peter chapter 2 verse 11. Talikuran na ninyo ang mga pagnanasa ng laman na nakikidigma sa inyong mga sarili. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga unbelievers or ng mga hentel, upang kahit na paratangan nila kayo ng masama, makikita nila ang inyong mabubuting gawa at magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. So, mula po noon, si Abram po ay namuhay na bilang isang malalakbay. Nakatira po siya sa tent, hindi po permanenteng buhay, wala rin siyang sariling lupain sa Kanaan. Maliban sa lupang binili po niya para sa kanyang asawa, ang libingan po, na paglilibingan ng kanyang asawa. And that means wala siyang naipong permanenteng pag-aari po sa mundo. Pero ang naiwan niya ay higit na mahalaga po. Ang altar na itinayo niya para sa Diyos. And this shows sa buhay po na ang buhay ni Abraham ay hindi nakatuon sa panandalian, sa temporaryong mga bagay dito sa mundo, kundi sa relasyon at pagsamba sa Diyos na pangmatagalan. Tandaan po natin, ang pinapahalagan po ng tao ng mga bagay dito sa mundo ay hindi po long-lasting, hindi po pangmatagalan. Ang pinakamaganda po na panatilihin natin ay ang relasyon natin sa Diyos. Ang relasyon natin sa Diyos at pagsamba. So, si Abram po ay agad po sumunod sa Diyos. Umalis po dahil sinabi po ng Panginoon, ayon sa kanyang salita, iniwan niya po ang kanyang security. Namuhay po siya bilang manlalakbay. He trusted God. He trusted His promise sa kanya. Sa buong paglalakbay niya, nanatili ang kanyang pagsamba po sa Diyos. Sa bawat lugar na kanyang pinuntahan po, nagtayo siya ng altar bilang tanda ng kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. And so like po ni Abraham, tinawag din po tayo na sumunod sa Diyos, mga kapatid. Nang may pagtitiwala at mamuhay po na ang Diyos ang sentro po ng ating buhay saan man tayo ilagay. Saan po man tayo naroroon. Patuloy po nating itaas ang pangalan ng Panginoon. Itaas po ang Diyos, dakilain. Kahit po sa gitna ng mga unbelievers. Kahit po sa mga ungodly. I challenge everyone this morning, for those especially na madaling ma-impluensya po ng mga ungodly things. Manindigan ka po sa iyong pagiging Kristiyano. At hayaan mo maparangalan, may taas ang Panginoon sa buhay mo. And sundin mo ang Diyos. Makinig ka sa kanyang sinasabi sa iyo. And patuloy kang sumunod sa direksyon niya. Dahil kung hindi po, ikaw ang lumilita ng pagpapala po na nais na iparanas ng Diyos sa buhay mo. Huwag po natin mahalin ang mga panandaliang bagay. Heavens and earth will pass away. Pero ang mananatili po na pangmatagalan, mananatili po ay ang salita ng Diyos.
Remember, sinabi ng Panginoon kay Abraham, and in verse 4, sumunod siya. Ganyan po ang larawan ng Kristiyano. Pag sinabi ng Panginoon, ang response natin, yes Lord, susunod ako sa iyo. Kahit wala pa akong nakikita na patunay, kahit wala pa ang nakikita na physical na ebidensya, susunod ako sa iyo. Pagkat sinabi mo. Isipin niyo, ang Panginoon nagsabi, hindi mo susundin. Kung isang tao na gusto natin siguro i-impress, sa paaralan siguro, sa bahay siguro, o sa isang kakilala, kaibigan, gusto na, gagawin natin just to impress them. Sa Panginoon, is not to impress, but it is a response dahil mahal mo ang Diyos sa buhay mo. That will prove kung mahal mo ang Diyos, kung mayroong pagsunod sa buhay mo. Kung sumusunod ka sa Kanya. If you love me, you will obey me, sabi ng Panginoon. Naalala niyo sinabi niya? Kung mahal mo ako, susunod ka. Panginoon, salamat po sa pagpapaalala sa amin na hindi dapat kaming huminto sa aming paglalakbay sa buhay Kristiyano. Patuloy sa direksyon na itinuturo mo sa amin, sa kalooban mo. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito na ipinaalala mo po sa amin na Panginoon, saan man kami naroroon, dapat ang buhay namin ay magliwanag at maging asin. Especially sa mga tao na hindi pa nakakilala sa iyo. Sa mga tao na wala pang relasyon sa iyo. Nais mo na itaas namin ang iyong pangalan sa gitna ng mga taong hindi mananampalataya. At Panginoon, panalangin ko sa bawat isa na manatili na nakaangkla sa iyo, Panginoon, sa relasyon sa iyo. At patuloy, Panginoon, na panghawakan ang iyong mga pangako. At patuloy, Panginoon, na pagkatiwalaan ka sa lahat ng bagay. At hindi po ibase sa mga material na bagay. Hindi po ibase sa mga bagay na panandalian ang aming pagsunod. Kundi sa pamagitan po ng pananampalataya, kahit na hindi pa namin nakikita, susunod kami dahil ito po ay resulta ng pananampalataya namin sa iyo. Tunay na pananampalataya. Pananampalataya na hindi lang nagsasabi na naniniwala ako, kundi ang pananampalataya na nagre-resulta ng pagsunod sa aming buhay, pagsunod sa iyong mga salita. Huwag mo hayaan, Panginoon, na maging tagapakinig lamang ang bawat isa. Ang bawat isa na kung saan naniniwala sa iyong salita, nananampalataya sa iyong salita, Panginoon, tulungan mong sumunod sa iyo. Sumunod sa sinasabi mo, ayon sa iyong salita. Salamat po na saan man kami naroroon, kasama ka namin. Nakikita mo lahat ng ginagawa namin. Alam mo lahat ng ginagawa namin. Whether napapataas ka o hindi ka napapataas. Ngunit, Panginoon, panalangin ko po sa bawat isa sa amin. Tulungan mo palaging dakilain ka sa aming buhay. Tulungan mo na palagi kang parangalan. Maraming salamat po sa iyong salita ngayong umaga, sa iyong kaluwalhatian, karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.